Hello mga boss, good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat. Today is February 25, 2024. Araw ng Sunday, 5:13 PM na guys. February 2025. At ayun na nga, kadarating na natin, galing tayo sa breakfast run ng mga sports car guys. Ayun. By the way, dating gawi. Tapusin muna natin yung ritual, tapos kwentuhan tayo. Claim natin yung kalahati, at yung kalahati ipasok ulit natin. Claim natin lahat pala, sorry. Claim lahat, yung kalahati bilhin natin ng Ron, yung kalahati bilhin natin ng AXS. So search natin. Kung mapapansin nyo, si Pixel, how much ba si Pixel? Search natin si Pixel. May Pixel. Bumaba na ba siya? 28 pa rin. Wala, bumaba 28. At least mga 25 sana. Ito, 27. Okay, ayaw niya bumaba, men. Si AXS na lang. AXS. Ito naman ayaw mangat. Hoy, 444. O, diba? Bam. So dito, mataas. 10 piso din nawala. Bumagsak pala siya, men. Okay. So, ayun na nga. Steak na natin ng kalahati. 20. Steak. Kahit mapapansin nyo, 40 siya. So, ubos din yan. Kumakain tayo guys. Napagod ako sa biyahe. Haba. Ano ba tayo? Basta tayo ng comment para mabilis lang. Shout out muna sa inyo, 471 subscribers. Ayan. So ito yung kanina. So in-upload natin, short videos lang yan guys. Comment. Okay. Sir, pag nag-sell ba ng sa CoinPH cash out, may kasama na po bang tax yun? Or kahabulin ka ba ng gobyerno pag pamalaki ang cash out from CoinPH? Yung PH kasi regulated yun ng gobyerno. Ibig sabihin ng Pilipinas, mamomonitor ka, parang ganun. Sino ba tong may malalaking amount na to? So, tsaka okay, pinapayagan naman niya mapunta ka sa CoinPH, tapos kasi hindi naman agad ma-red flag ka dyan eh. Problema lang kasi yung PDAX at saka CoinPH, ba't wala nagtitiwala dito halos ng Pinoy? Kasi nga maraming ano dyan nakaregulate sa Pilipinas. Syempre mamomonitor ka dyan kung wheels ka or kung malalaking amount wini-withdraw mo. Okay naman magpasok ka dyan ng bulto. Pag mag-out ka, I don't know kung anong proseso nila. Kasi wala na ako dyan sa CoinPH eh. Napakabulok. Sorry guys ha. Sa experience ko lang po yun dyan. Hindi ko naman sinabi experience ko, na-experience yun din. So, ayun. Baka mamaya may may mag-comment. Experience ko lang po yun. So, inuulit natin. Experience ko lang yun. Ngayon, kung halimbawa naman magka-cash out ka papunta sa bangko mo, doon na magka-question yan. At least 500 kasi pataas, questionable yun, lalo na kung wala ka namang business guys. Kumbaga naka-flat yung account mo, walang transaction, tapos bigla may bulusok ng transaction. Hindi ka pa naman agad-agad maaamla. Papadala ka ng letter nun. Tatanungin ka muna ng bangko manager, sir, kamusta? Saan galing tong pera mo? Ganito ganyan. Ngayon pag hindi mo na paliwanag, doon kanila maire-report. Kasi nagre-report yan sa AMLA eh. So sila rin kasi ang nagre-report niyan sa AMLA. Okay, Romel Aquino. Hi sir, shoutout po sa'yo. Ito po shoutout po kay Peak Formation. Sir Neil, present every day after work. Sana next year sa crypto, sa main course of income ko. Yes, mangyayari naman yan. Basta tuloy-tuloy lang guys. Okay, so alright. Okay, Ryan si DMZ. Present Lods, may hawak. May hawak po ba kayong XRP at
Doggy, baka pwede makakuha ng opinion nyo. XRP kasi hanggang hindi pa umangat ng todo. Ang daming bull run na hindi pa siya umangat ng ganong kalaki. Pero kasi matatandang token na to eh. XRP may kaso kasi yan sa SEC, pero may hearing na sila. Nanalo sila pero meron pa ulit mga hearing. Kaya hindi pa tapos totally. So Dogecoin naman o Dogecoin, marami tayo niyan way back 2016. Napakarami ko nito guys. Napakarami. Binenta ko lang siya nung December 2020. Yun, doon ko siya binenta. Tapos kasi nag times 5 nun eh. Tapos pagka May 2020, nag 34 pesos siya. Doon na inano ni Elon Musk. Power, no? saklap. Okay. Anong masasabi ko? May hawak ko niyan dati. Ngayon sir, wala na. So, hindi na ako humahawak niyan. Pero, yung isa kong account na sa wife ko, yan. Marami XRP naman yung napakarami niyang XRP. Doon na lang kami may hawak na XRP. Pero sa akin personal, wala na akong XRP dyan. John Philip Berbo 9208. Solid, ingat sir. Pasikay Lord. So, shoutout sa'yo sir John. Okay, Mark Del Tor, Wen Lambo. Shoutout sa'yo sir. Say Pride, shoutout. Emon Cute siguro to. Emon Cute. New subscriber here. Shoutout sa'yo sir. Ang galing, 19,435 per day. Shoutout po sa inyo. Motivation po yung ginagawa nyo, hindi yan pagmamayabang. Thank you so much sir Emon Cute. Emon or Mon Cute. Okay, so alright. Winnie Bill Gossi 3986. Tanong ko lang regarding sa security ng wallet. Pag naka-treasure, wala bang chance na ma-hack ang account basta hindi nakastore ang seed phrase sa computer? Okay. Nakasulat lang sa papel at nakatago para walang ibang makakaalam ng seed phrase. Okay. Unang tanong ko lang regarding security. Sabi niya, pag nasa treasure daw, wala nang chance ma-hack. Okay. Yes, para sa akin, wala nang chance ma-hack. Depende na lang kung may keylogger ka yung yung phone mo or yung laptop mo, nalagyan na ng keylogger noon pa. Pero kung wala ka naman din na download, okay lang. Yun na nga. Kung naka-store naman yung seed phrase sa cellphone o sa kunyari notepad ng computer mo, may mga solusyon naman dyan para maingatan mo na hindi siya, kahit ilagay mo dyan yung seed phrase, okay pa rin yan guys. Pero ang sikreto lang dyan, hint lang ilagay mo. Kumbaga, nandun yung mga seed phrase, yung ikaw lang nakakabasa, alam mo yun. O kunyari 12 seed phrase yun, dagdagan mo ng maraming phrase, at least 4 pa, 'di ba? Tapos kung gusto mo para 12 seed phrase nga, bisayain mo, i-rumble mo, ganun. At least ikaw lang nakakaalam nung hint. At kahit nasa ibang lugar ka or kahit nga nasa tagin mo sa Microsoft or tapos send mo sa email mo. Pero syempre, kung magsisave ka ng password guys sa notepad or sa Microsoft, make it sure lang na hindi yung totoong password. Hint lang ang ilagay mo. Kung meron man kulang ng 3, kulang ng 4, or sobra ng 4, sobra ng 3. Pero make sure lang dapat yung password mo, combination niyan 16, at least 16 digit pataas. Kasi hirap yung mga hacker diyan guys. 16 pataas, tapos combination ng big letter, small letter, mga symbols, mga numbers, yan. Okay, so makakatulong yun. Ngayon, kung sa seed phrase naman sa computer, pwede naman, basta walang ibang gumagamit ng mo, tapos huwag kang connect sa kung saan sa mga free wifi, lalo sa mga coffee shop. Kasi yung iba dyan nakatambay lang. Pag coffee shop kasi, nahack na yung router. Lahat na nakatap doon na mga computer or mga cellphone doon sa nahack na router, yung internet ng modem, possible pati ikaw open ka na mahack ka din once na-connect ka doon. Kaya make it sure lang na ingat kayo sa ganun guys ha, lalo na ngayon, iba ng era ngayon. Mapapansin nyo, basta yung mga pages nga na mga Facebook, kahit may 2FA pa nahack eh. So, ayun. User does EG7E1 E9W etc. Boss, anong magandang farm or staking?
Salamat sa sagot, loads more power, XE reward. Tapos na tayo dyan sa farming kasi may permanent loss dyan sa katana, kaya nandito lang ako sa staking. So may mga video tayo dyan guys, kung hindi ko alam mga pang ilang video yun. Panoorin mo lang kung may time ka. Pero masasuggest ko, para sa akin lang to ha, sa akin lang to, ibig sabihin opinion ko lang, dito ako. Pero ngayon kasi kung wala kang tiwala sa AXS, mas maganda dito kasi maraming token dito eh. Pero naman dito mayroon staking naman, meron din ang AXS staking. Pero dito sa ano kasi dalawa kukunin mong token, di ba? I-add mo yan. Pero hindi lang naman AXS, marami naman guys, iba-ibang token ng mga may staking. Aralin mo lang, nasa Dex Tools lahat. Tsaka sa ang tawag dito, sa coin, CryptoRank, tsaka saan na ba yun, DeFi Llama, yan dito. Pati mga airdrop makikita mo dito guys. Overview mo yan. Alam ko merong ano, yung mga staking lang makikita mo. Saan na ba yun? Focus kasi ako sa AXS eh. Staking, saan ba yun nakikita? Hanapin nyo na lang guys. Ito, malaking tulong yung mga ino-open natin. Save mo yung mga link na yan. So malaking tulong yan sa'yo sa pag-search mo about crypto. Alam mo yun, kung ano-ano mga gusto mong aralin about crypto. Nangyari, parang wala na. Okay, bahala ka na dyan. Megos mo na lang yan mga insan. Okay, so alright. Ay, yan na. Dito paste naman. Libre lang kasi dito sa Altham Intelligence. Okay, saan na ba yun? Dex tool. Check natin dito. Ayan. Pair, airdrop, swap, user, product, burn. Wala dito. Okay, so lahat ng token makikita mo dyan kung baguhan ka lang. Yan, ito yung mga nagad ng social media. Kadalasan pag nagad ng social media, ibig sabihin updated sila. So click mo yan, tapos check mo yung maraming ano. Ito 3, so ganyan. Ito 4, ito 3, 4. O ito muna 4, si B-Bone. Pag pindot mo dyan sa B-Bone at check mo yung audit niya, ito medyo 4 yung ano niya, hit. O ito, may sell siyang 4%. Pag ganito, iniiwasan ko na yan. Alam kong negative na yan. Negative ba yung daming ano. At least walang alert. Diba? Green yung makikita mo. Yan. Pag ganon, medyo okay yun. Na token. So, ayun na. Ito may 5 yung add nito. Check natin. O, ito din. Okay. Ang dami dami gumagawa ng token guys. Kaya ang daming nauuto na mga yan. Kagaya nito, market cap niya 200. Tingnan mo ito, nasa 10 million pesos yan, no? Mahigit pala kasi 241,000 yung market cap niya. So ito, dalawa lang yung negative. Pero nag-audit sa kanya, isa lang. Ito si Quick Intel. Okay. Ano bang project to? Ito, ano siya? Pulse yung blockchain niya. So, tapos makikita mo din dyan, sino ba yung mga buyer. Ayan, shrimp, fish, dolphin or whales. Pag shrimp pababa, 1,000 daw pababa. Ito. Pag fish, 1,000 to 3,000. Yung dolphin, $3,000 to 10,000. O check natin kung may bumili na whales dito sa account na to. Ay, wala pa. Dolphin, wala din. Fish lang. So, ito. Ayan, may mga bot din na gumagamit. Gumagamit silang bot. Ayan, o. So, 7 by... Ayan. Makikita mo na dito yan, guys. Mekos mo na lang mga insan. Okay, so alright? Okay, next natin. So ito kagaya nito, Serap AI, ayan no, naka-red agad, delikado. So ayan, may sell siya, ayan no, 20 point ano percent. Tapos dito sa honeypot, ayan, pag ganito ano na yan, X na yan guys. Huwag niyo nang pagsayangan ng pera niyo yan. Doon tayo no, beware of this token, team of this token has sold at least, ayan, binenta na agad nila, dinump nila to. Tingnan natin. Ayan o, dinump nga. So kung makikita mo dito, check natin sa H1, 1 hour kada candle. Ayan o, pak. O paggawa dito ng depth, di inano nila ng mga tawag dito, mga bot nila o mga tapos biglang dinump ng ganyan no, may mga bumibili na. So, kawawa naman. Ayan o, dinump nitong whales na to. $100, halos 5 million mahigit to. Ay hindi, 100,000 eh. May get 120 kasi. So, kung titingnan mo,
Ayan o, dinump na itong whales na to. Sinel niya guys. Ayan. 39 Ethereum. Yun yung dahilan. Kaya na red flag siya ng todo. Kasi sa contract niya may mali na kaagad. Ito yun o. Okay. Kaya medyo delikado magbibili ba ng mga ganyan. So ayun lang. Aralin nyo lang, malaking tulong nito yung na-explain natin. Okay, ito check natin to. 10 minutes na tayo nagre-record mga ingis ano. Kaganto audit din 6 na oh. Pero kung mapapansin mo, ito by 4%. Pag may mga ganito at 0-0 kasi binibili ko diyan eh. Pag mayroong mga ganyan, negative na ako diyan, guys. Oh, ito may scam risk detected. Oh. Ibig sabihin may mga nade-detect ito maating mga taga-detect ng kanilang contract kung sablay yung contract nito mga to. Pero ito nag-buy pa siya oh, 'di ba? So ang dami pa kung market cap niya, tingnan mo oh, 1 million. So parang 1.5 million guys. Imagine mo 1 million, 56 million yan. 1 million dolyar sa peso 56 ito pa. 'Di ba? So mga ano to, mga sabihin mong mga 80 million yung market cap na nito. Tapos ang ginawa niyan, ano lang yan guys ha. Contract address lang yung ginawa nito, website domain link lang yan ng domain. Tapos onting paganda sa website tapos ayan na. 'Di ba? So pag dinump yan, panalo na sila. Check natin kung may whales na nito. Whales, mga shrimp pa lang bumili. Ayan, wala pang whales. So ito, mga fish pa lang. May bot na isa. Ayan, makikita nyo yan dyan. By the way, basa na tayo ng ibang comment. Pagbigyan natin yung iba. So para sa akin, staking, okay? Shout out sir, Xavier Stelo. Okay, BTC Gauti. Present sir, thanks again sir sa mga advance at sa security sir na nasagot mo dati sa video ko part 101 yun. Paki-share na lang mga subscriber yung part 101. Andyan ang sagot sa mga security iba sa akin. Thank you so much. Okay, sa alright. Nasa Katana interface na lodge na bandang ibabaw. Liquidity pool mining program updated March 1. Bawas sa kalahati sa daily reward. Okay, so alright. Ito ata sa ano, sa pag-stake ng pixel. Boss, may tanong ako. May app kasi ako na ito Hakuna, si ano to? Ethical hacker to, Hakuna. Pinoy yun. Hakuna legit naman yun, gumagawa ng apps, expert din sa cybersecurity. Ask ko lang, may na-detect kasing 3 sa MAC address ko, etc. etc. Pa-help sana boss, nag-overthink lang ako. Pinoy may-ari nito si nasa Puma ngayon to eh, ethical hacker. Limutan ko na pangalan niya. Ito yung MAC address ng mga ano. Hindi ko kasi ito nagamit guys, kaya hindi makapag-comment dito. Pero no comment. Kung baga ay MAC address iba-iba kasi guys eh. Okay. F4 2D. Kung nadidetect mo yan, baguhin mo na lang siguro sir yung ano mo, yung modem password mo. Baguhin mo na yung modem password mo para check mo ulit kung madidetect mo yan. Ngayon kung madidetect mo ulit yan kahit na bago na, ma-check mo kasi doon sa modem mo mismo kung sino yung mga nakalink sa'yo, sino yung mga nakakabit dyan sa internet mo. So makikita mo kung anong device. Search ka na lang sa YouTube, marami nagtuturo about dyan. Hindi ko kasi makita kung anong ano mo eh. Pero yun na nga, check mo muna yung modem mo kung sino mga nakakabit. Then pag medyo may kakaiba, tanggalin mo, baguhin mo lahat ng password ng modem mo. At least 16 pataas. Para kasi dapat every 6 months o every 3 months nagbabago kayo guys ng modem password. Kasi hindi mo alam. Tapos kung mas maganda, naka-VPN ka. Ito hindi ako masyadong ano dyan. Pero kaibigan natin yan eh. Hindi naman kaibigan. Kapwa natin Pilipino may-ari nito. Nalimutan ko na ngayon. Nagtatrabaho sa Puma to eh. Basta bata pa yun. Nagtuturo ng cybersecurity. Ethical hacker. Okay. So, ayun. Tanggalin mo na lang muna, sir. Tapos gamit ka ng
palitan yung password mo tapos bili ka ng VPN. Yan, para mawala yung worries mo ba. Mawala yung nag-overthink ka. Mamaya, bigla-bigla bumabagal yung wifi nyo tapos biglang umiinit yung mga device mo. Hindi naman. May mga ganun kasi. Malalaman pag may malware or may keylogger yung device mo, cellphone, laptop mo. Hindi mo naman siya ginagamit tapos nagiinit. So, ang gagawin mo pag ganun, palitan mo lahat. Palitan mo yung mga password pati wifi mo. Tapos, i-close mo lahat ng update. Ito pa guys make it sure na laging updated yung phone mo. Kasi yung mga developer ng iOS o Windows or Android, nagpapasa yan sa inyo, 'di ba, nang mag-a-update. I-update mo kaagad. Bakit? Kasi pag in-update mo yan, yung mga malware na nandyan, 'di ba, matatanggal yan. Kasi kung hindi naman yung mga hacker, aaralin na naman nila yung bagong update mo na apps bago nila mapasukan yun. Kung mayroon na sila doon, mawawala yun. Kaya dapat nag-update kayo ng OS nyo o Windows nyo. So, okay. Next, Master Isaw 3246. First boss, alam ko naman boss, maganda staking sa AXS at Toron. Ask ko lang po, okay din po ba mag-stake ng liquidity pool? Thanks. So, yun. Hindi na po kasi ako dyan sa Katana yan, liquidity pool. Okay din naman kasi may permanent loss nga yan. Pero aralin mo rin boss, check mo din. Kunyari, ka ng liquidity pool. Tapos, computein mo magkano yung after ilang araw, check mo din kung may mawawala. Ganun lang. Han, rookie, present. Okay, so alright. Next. Anong company mo boss? Pwede ba mag-apply? Baka may fit sa akin. Actually, hindi tayo pwede magbigay ng info about dito guys. May mga employee naman tayo sa iba-ibang kumpanya. May mga nakahawa kasi akong tao para doon. So sila yung magagaling doon. Yun. Sorry pero diretsahan sagot, hindi po ako ng mga mag-a-apply. Okay, so alright. Okay, Raven Cell Calcantara. Okay. Madami ka Bitcoin, ETH boss. Anong biggest sa bag mo? Andyan, may mga short video tayo dyan, sir. Siyempre, may ingat din tayo magbigay ng mga info. Alam nyo naman, hindi naman lahat dito ng manonood alam mo na, siyempre. Okay, boss, anong thought mo sa USDC? May chance ba siya mag-depeg sa dollar? May alam ka ba na, sir, na online bank na mataas ang interest? C-Bank siguro. Pero wala na ako dyan. Meron pa dati yung meron malaking percentage na online banking na yung Dragon yung kaso nawala na, nalimutan ko na yung guys. Pero C-Bank okay yan sa C-Bank. Pero kasi kung di ako naglalagay ng mga ganun guys, kasi mag-Ethereum na lang ako, di ba? Pero sa mga bangko naman, kung local bank, pinaka sa crypto, kumbaga may mga kalaban kasi pag crypto guys, lalo mga banking dito sa Pilipinas. Yung video ayaw niyan. Pero yung Union Bank nandyan. Yung kaibigan ng mga nagki-crypto yan, yung Union Bank. So, mas maganda doon kayo mag-open. Okay, present. Kahit gaano ka kabait, may masasabi pa rin ng tao. Always good vibes na lang, sayang ang energy sa mga negative. Tama, Sir Pao. Shoutout sa'yo, sir. Jomel Santos, present. Okay, Jan Philip Berbo, okay, sa alright. Present, Lodge, kumusta ang araw? Thank you sa pagsagot sa tanong ko, Lodge. Last time, I have a nice day. Thank you so much. Have a good day sa'yo. Yun na nga. Jan Philip Berbo, shoutout sa'yo, sir. Okay, boss, present. Easy ka lang, huwag ka may stress sa sarili mo. Sa mga negative na tao, hayaan mo lang sila. Tama, Sir Carlos Padril 9075. Spark Life, shoutout sa'yo, sir, present. Okay, it's me, Crypto, always present. Sana makasabay sa pagbili ng Pixel. Okay, so alright, shoutout sa'yo, sir. Sir Nick Arthur Tan, present lagi to. Present, okay, Peak Formation. Tapos na ata ito kahapon. Present, sir, bumili ako ng Pixel sa Deep. In front run, nakita ko kasi na nabibili ka next week. For sure, gagalaw ang chart pag nag-entry na si Mr. KGB Crypto. Basta whales, tagbay, ramdam. Baka bumili rin ng mga kasama nyong whales. Nauna na ako buying every dip. Okay, na diskarte yun guys. Ito Ron and Pixel and discount. Good luck. Tama. Actually, ito yung gusto kong gawin talaga.
yung buying the dip. Pwede kasi yun eh. Kumbaga, check mo yung chart kahapon. Pag nakita mo chart kahapon nag-buy, mas mahal kahapon, hindi, mas mahal ngayon kumpara kahapon, wag ka munang bumili. So, kunyari kahapon, sabihin natin 50, kunyari lang ang presyo. Tapos ngayon 60, wag kang bibili. Ngayon, ipunin mo lang USDC or stablecoin, di ba? Tapos, pag mangat ulit, mas mataas na naman siya kahapon, wag kang bumili. So, may dalawa ka ng ipon. Kinabukasan, bumagsak, bumaba, ng kumpara kahapon, bili ka. Ganon, bili ka para at least nakabili ka sa mababa. Kada sell, bibili ka. Parang ganon. Kada buy, wag ka magbebenta. Okay to, okay yung discard to guys. Kasi sa araw-araw kang bumibili nga naman. At least nakakabili ka mas mababa. Shoutout sa'yo at salamat sa information. Peak formation. Okay, si RenZDMZ. Boss, present ulit. Pwede po ba malaman opinion nyo about Dogecoin? Ito. Tanong niya na to kahapon. Kanina. So, ayun na nga. Wala na tayo niyan. Pero mga solid naman token yan. Ito solid yan. Kay Elon Musk yan eh. Ito, may kaso pa kasi yan. Siguro pag nanalo sila, magbobongga yan. Pero mga matatagal na token to guys. 2015 pa lang nakikita ko na to mga to. Kaya, ayun. Hanggang ngayon buhay sila, no? Samantalang yung mga kasama nila, wala na. Yung Dash, bumagsak na ng todo. Marami mga kasabayan to eh. Nandun sa mga screenshot ko sa aking kabilang laptop, yung pinakaluma kong laptop. Mga screenshot ko sila kapanahunan. Ang exchanger na ginagamit ko pa noon dati, Bittrex, Polonix. Yan. Wala pang Binance at that time. CoinPH meron na. May opisina pa sila pero pahihirapan sa CoinPH. Pero dati hindi naman ganun, mabait pa si CoinPH eh. Ngayon kasi, syempre, pag regulated ka na, baka may tax ang government doon. Syempre, pag regulated na ng government, kada pindot doon ng mga ano. Kasi yun na nga, di ba, kaya yung Binance pinipilit nilang i-close kasi wala namang kita sa Binance pero karamihan kasi ng Pilipino sa Binance nagtitiwala. And I don't know kung ano pa pinaka-latest na kaso kasi sabi February 28 wala na si Binance. Pero syempre, for sure, yung iba naglipat na. Ako naglipat na rin. Siguro 1,000 pesos na lang yung Binance ko. Imagine mo yung Binance ko from halos ilang digit ba yun? 7, 8 digit. Nag 9 digit pa nga yung pera ko sa Binance guys. Nung kasagsagan ng bull market. 9 digit mahigit sa Binance. In peso ha. Tapos nilipat ko na. Nilipat ko na lahat. Kasi 1,000 na lang natira. Siyempre, ingat-ingat din siyempre. Sa ano. Pag nawala yun, di goodbye ka na. Diba? May paraan naman. Marami namang exchanger. Okay. At ang update natin, ito yung thumbnail natin for today. 40,000, 965. So, ulitin natin. Hindi po ito pinagmamayabang ha. Check lang natin. Panoorin nyo na yung iba kong video. Okay. So, ayan, 18.3. 18.330. Ayan. Okay, mamadali lang ako kasi pupunta ako sa IT company dahil yung aking IT may mga concern. Okay, kasi ginagawa namin ngayon yung mga Sora AI. So may mga video tayong gagawin sa iba kong tawag dito, kliyente nagpapagawa ng mga Sora AI concept, parang ganon. Para sa kanilang mga marketing, sa kanilang mga pinagbebentang mga produkto nila, di ba? Okay, kung titingnan nyo guys, ano, tumaas siya 116 na, kahapon 115 ata yan, trillion. So ito tumaas na, ang dami na naman nagtoken na nagawa. Ayan, itong mga nagtrending, si Bitcoin 2.8 steady lang siya guys. Si Ethereum, ito ang all time high nito dati 240,000. Ito 3 million, 3.3. So malapit na, pag natap yan ako sabog, bubutasin lang yung support niyan. Support and resistance, ganun lang naman. So inuulit lang yung history. Basa-basa lang kayo at manood lang kayo sa YouTube guys. Mga information about sa gusto nyong matutunan. Nandito na lahat ewan ko ba, yung iba tinatamad. So ayan, meron tayong 471. Share nyo ng video natin and i-hit nyo na yung notification bell para lagi kayo updated sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Paramihin natin ating channel para marami tayong matulungan ng mga tao na mabago ang buhay. Hindi man mabago, I mean mabigyan natin ng advice, makapakinig, alam mo yun, unting tips lang, ideas na makatulong tayo sa kapwa Pilipino ba? Parang ganun. Yung magsiraan tayo, wag na.
Kung may nakita kayo nagtatagumpay na Pinoy, huwag niyong siraan. Yung ibang hilig-hilig mag-comment, lalo sa YouTube, sa Facebook, guys. Kunyari, may isang content creator, may ginawang kalokohan. I mean, kagaya yung mga artista, naghiwa-hiwalay. Ang hilig mag-comment ng mga tao. Sayang energy dyan. Pansin mo yung mga mahilig dyan mag-comment. Hindi naman sa minamaliit, pero sayang yung oras mo dun. Stress ka lang sa umaga mo. Ay. By the way, buhay naman nila yan. Doon sila masaya. Bottom line yung income, no? Okay, so alright. Thank you so much sa inyo. And gagawa pa tayo ng video sa ron. And see you tomorrow, guys. Bye-bye.